Mahal na Binibini. Sinusulat ko po ang liham na ito upang ikwento ang aking karanasan sa pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nababase kung kailan gayo katagal. Ito ay tungkol kung paano nyo kamahal ang isa't isa habang tumatagal. Mga anak, lumipat na tayo sa Cebu sa susunod na linggo. Dahil mas maganda ang kabuhayan natin doon kaysa dito. At para na din matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Sinanda nila ang mga gamit. Lahat ay nila sa iwan. Opo, inay. Bilisan niyo! Ang babago niyo naman! Para kayong mga pagong! Pakarating lang natin. Sisawin ka na. Wala naman po akong nagawin, inay. Handa mo na ang iyong mga requirements na pinitas. Pupunta tayo sa bagong pagpasukan. Opo. Bilisan mo, mahuli ka. Opo, inay. Ang gwapo niya naman at napaka-cute. Si Fab ang una kong naging nobyo at ako din ang kanyang unang nobya. Kahit na walang karanasan, pinapakita niya pa din sa akin kung gaano katunay ang kanyang pagmamahal. Sa unang buwan ng aming pagkasintahan, ay masaya pa ang lahat. Alam ng pamilya niya ang aming relasyon, pero hindi ito alam ng aking mga magulang. Naintindihan naman niya kasi alam niya kung paano kahigpit ang magulang ko. Sinabi niya sa akin na hinihintay niya daw ako sa 2 taon at nasurpresa ako dahil hindi ko alam na may nararamdaman na pala siya sa akin sa mga araw na iyon. Sabay kaming nangarap, gusto niyang maging isang chef at ako naman ay isang flight attendant. Sinusuportahan namin ang isa't isa at nagsusumikap para sa aming kinabukasan. Paglipas ng 7 buwan, nagkakaproblema ang aming relasyon. Mas malapit kasi siya sa mga babae at isa iyon sa ayaw ko. Maghiwalay na tayo. Ha? Bakit? Pagod na ako. Pagod ako sa sitwasyon natin. Kahit hindi ako pumayag, wala naman akong magagawa eh. Sure, partner, girl. Sorry, Pab. Kahit anong mangyari, hintay pa rin ako sa iyo. Noong Marso 2023, ang aking ina ay sumakabilang buhay. Sobrang hirap ito para sa akin at wala pa akong makausap. Pakiramdam ko na wala ako sa aking sarili at naisip ko na sundan ng aking ina. Sa pagkakataong ito, nagpadala ng mensahe ulit si Fab gamit ang peking account. Nag-aalinlangan akong sagutin ang kanyang mensahe pero kalaunan ay sumagot pa din ako. Nagpapakita siya ng pagmamalasakit sa akin kahit na wala na kami. Gusto niya ako pasayahin pero sobrang lungkot ko para magsaya. Pagkatapos, natigil ulit ang aming komunikasyon at nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay at nakahanap ng panibagong relasyon sa ibang tao. Natigil ako nang matuklasan ko na habang nakikipag-usap siya sa akin, meron na pala siyang karelasyon. Naging maliwanag na nakamove on na siya bago ako handa na mag-move on. Pagkatapos ng 6 na buwan, nag-message ulit siya sa akin sa NGL. Na-miss daw niya ako. Hindi ko alam na siya iyon. Kaya nag-reply ako at hiniling na i-message niya ako ng diretsyo. Pagkatapos nun, nag-usap kami ulit. Patuloy niya akong in-update tungkol sa kanyang buhay kahit na hindi ko ito hiniling. Naglaan pa din siya ng oras para sa akin kahit busy siya sa kanyang pagsasayaw.
Doon ko napagtanto na bumabawi siya sa kanyang pagkakamali noon. Halos 4 na buwan na kami nag-uusap. Pwede ba natin simulan ulit? Yung ating patuloy. Ito ba? Oo naman. Buong sure tapos eh. Talaga ba? Sa pagkakataong ito, nangako siyang gagawa siya ng tama. Niligawan niya ulit ako. Fab! Hey, hey. Fab, sabihin ako sa'yo. Ano yun? Sinasagot na kita. Ha? Totoo ba? Oo. Malaki ang pinagbago ni Fab. Hindi na siya masyadong close sa ibang babae na naging dahilan ng aming pagkahiwalay noon. Nakita ko kung gaano kalaki ang kanyang pinagbago at na-appreciate ko ang bagong bersyon niya. Nang maglaon, nagpasya akong mag-enroll sa Nursu sa Negros Oriental dahil libre ang tuition doon. Sinabi ko kay Fab ang tungkol sa aking plano at napagdesisyonan din niya na doon din mag-aral. Buti na lang at nakapasa kami pareho at bumalik sa Negros para habulin ang aming pangarap. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, palagi namin pinipili ang isa't isa. Ang aming kwento ay nagpapatunay na kahit ang batang pag-ibig ay maaaring lumago sa isang bagay na tunay at pangmatagalan kung aalagaan ng may pasensya at pag-unawa. Nagmamahal, Jane.